Isang araw pupunta nga pala ako sa bahay nila Boy Ubo. Magpapasama kasi siya sa akin para kunin yung pinagawa niyang aquarium. Kaya lang bakit ganun? Sarado pa kasi ang bahay nila. Syempre no choice na rin ako para kumatok. Ang sabi niya sa akin maaga daw kami. Bigla nga pala ako nagulat. Kanina pa daw siya ready. Ano kaibigan Ubo? Kala ko tulog ka pa. Hindi kanina pa ako gising. Ano? Saan tayo pupunta? Samahan mo ako. Saan? Kukunin natin yung aquarium. Tuloy ba yun? Oo, ngayon. O tara! Tara! Bago kami umalis, dumaan muna siya sa mga alaga niya. Kailangan kasi magandang photo para sa mga buyer. Naglayer na rin pala ng bagong itlog ang alaga niya. Hindi lang gaanong kita dito sa video guys, pero napakadami. Sa mga magtatanong, binibenta nga pala ni Boy Ubo to ng 300 ang isa. Kapag maramihan naman, pwede nyo silang makuha ng 200 ang isa. Nakita ko nga pala si Mama Blue. Tanghali na pero ngayon pa lang siya magbe-breakfast. Pero napakasarap ng ulam niya. Ang kaso lang guys, hindi siya nangaalok. Char. Kasama nga pala namin si Kuya Dugs. Kaya naman road trip na naman ng Team Dugyot. Si Boy Ubo gagamitin niya nga pala si Happy. Habang angkas ko naman si Kuya Dugs. Tropa nga pala namin yung gumagawa ng aquarium. Syempre, dito lang pala yan sa may Purok 7, sa may mataas na poste. Alam nyo ba guys, pag may mga kaibigan kayo nagsisimula sa business, suportahan nyo at wag muna kayo mambuburao. Pagdating namin, eksakto gawa na yung aquarium. Kailangan munang iligtas para siguradong walang butas. Maraming salamat nga pala kay Tropa. Dahil dito maraming isda na naman ang mapapasaya. Mabuti na lang nagkasya kay Happy yung isa. Kapag dito mga pagkakataon, dapat lagi tayo nagtutulungan. Malupit nga pala si Boy Ubo. Nakuha pang mag-banking. Ang wish ko lang sana hindi mabasag yung aquarium. Char. Pagka-uwi namin, lumabas na rin pala si Boy Skincare. Nakita ko nga pala ulit yung bagong aso niya. Grabe guys, sobrang cute. Ang kaso lang bigla siyang natakot sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, 100,000 nga pala ang bili dito. Kung may pera lang ako, bibili din ako kagaya nito. Naalala ko nagtitinda nga pala sila ng gulaman. Dahil mabait naman ako at gusto ko makatulong sa business nila, bumili nga pala ako ng 3. Napakasarap nitong kainin kasi may kondensada sa ibabaw. Kahit tinda nga pala to nila Boy Skincare, binigyan ko siya. Ang kaso lang guys, ayaw naman ni Kuya Dug. Dahil deserving na si Boy Ubo, binigyan ko siya. Sa mga bata dyan, sino nang nakatigim nito? Bata pa lang kasi ako, kumakain ako nito. May mga nagtitinda kasi nito malapit sa school namin. Ang kaso lang iba-iba ng lasa. Iba't ibang brand kasi ng gatas at gulaman ang ginagamit dito. Pagkatapos kong kumain, nakihugas ako kila Kuya Dugs. Laking gulat ko, may nakita nga pala akong tulya. Siguro ito yung ulamin nila ngayong tanghalian. Sa Laguna Bay nga lang pala yan makukuha. Nagaya naman sila Kuya Dugs pumunta kila Itsambunggan. Hindi na kasi siya nakakasama sa amin gawa ng business niya. Pagpasok ko, may nakita rin pala akong mga tulya. Grabe guys, napakadami. Medyo namamayat na nga pala si Itsambunggan gawa ng business nila. Kaya yung tubig sa aquarium nila napakadumi na. Nagkakasakit na rin yung ibang mga isda. Ngayon lang pala ako makakapasok sa bahay nila Itsambunggan. Nagtitinda rin pala sila ng itlog. Fresh na fresh nga pala yan galing sa farm. Pagpasok namin, agad nga pala kaming inalok ng pagkain. Meron silang laing at munggo. May ginisang gulay at pakbit. Ang kaso lang hindi kumakain si Itsambunggan ng gulay. May nakita nga pala kaming tinapay. Ang kaso lang yung palaman nila nilalanggam. Pero guys, okay lang yun, hindi naman ako maarte. Kaya naman tuturuan ko kayo kung paano magpalaman ng tinapay. Una, ilagay nyo muna sa palad nyo. I-spread nyo lang na maayos, tapos kumuha kayo ng tinapay. Guys, mga eksperto nga lang pala ang nakakagawa nito. Huwag niyong gagawin sa bahay. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!